Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Ang pagsasalita ng mga general laban kay Kuting ay tila ang hudyat ng kanyang tuluyan pagbagsak. Ang mga karumal-dumal na gawain na kanilang isiniwalat ay naglalantad ng lawak ng katiwalian, abuso at kawalang hiyaan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang mga revelasyon ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung paano ginamit ang kapangyarihan, hindi para sa bayan, kundi para sa pansariling interes. Ang suporta ng mga general na dati nagsisilbing haligi ng kanyang administrasyon ay isang mahalagang salik na ngayon ay tila nawawala na. Ang kanilang pagsasalita ay nagpapakita ng pagkamuhi at pagkasuklam sa mga utos na kanilang tinanggap mula sa leader na dati nilang sinusuportahan. Sa kanilang testimonya, mas matibay at tumibay ang mga kaso laban kay Kuting na nagiging dahilan ng patuloy na pagbaba ng kanyang kredibilidad. Ang ganitong pangyayari ay nagpadala ng malakas na mensahe na kahit ang pinakapangyarihang tao ay hindi ligtas sa pagkakabunyag ng katotohanan. Sa gitna ng mga isiniwalat na krimen, lalong umiinit ang panawagan ng taong bayan na siya'y mapatalsik at panagutin ang kanyang posisyon bilang leader na ay nagiging higit na simbolo ng kahihiyan kaysa kapangyarihan. Ang tanong ngayon ay hindi na kung magtatagal siya, kundi kung kailan at paano ang taong bayan ay patuloy na nagbabantay, umaasa sa katarungan at nananawagan para sa pagbabago. Ang mga testimonya ng mga general ay nagbibigay daan para sa mas mabilis at mas organisadong proseso ng hustisya laban sa kanya. Kung si Kuting ay may natitirang respeto para sa bayan, dapat niya nang harapin ang mga paratang at hindi na magtangkang umiwas o magtago. Ang paghatak niya sa tamang proseso ng pananagutan ay maaaring magsilbing mainit na hakbang para sa kanyang pagbawi ng dignidad. Gayunpaman, kung patuloy siyang magmamatigas, ang galit ng taong bayan ay maaaring magdulot ng mas matinding epekto. Sa huli, ang mga pagbubunyag na ito ay paalala sa lahat ng nasa posisyon na ang kapangyarihan ay hindi license para sa katiwalian. Ang mga leader na nagsasamantala sa tiwala ng bayan ay laging haharap sa hustisya, gaano man sila kalakas o katagal sa kanilang pwesto. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor at mga ka-guerrilla, Filipino Guerrilla Forces. Kamusta kayong lahat? Dito sa Pilipinas at sa abroad. Kahit sa panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, maayong gabi sa inyo tanan. Sa mga pakiramdam ko pero kapahinga ako mamaya. So, sana ko natapos kagabi. Okay, quick summary nung kahapon. Haba, no? Naubos yung baterya, cellphone. So, yung boto tayo ng boto, 12 eleksyon na, magiging 13, 38 years, magiging 39 years by 2025. Okay. February Revolution, it's a one. Natuto ba tayo? Nag-revolutionary government noon. Pero bakit hindi naayos? Akala ko ba revolutionary government mare-reboot. Pero nag-revolutionary government noon, walang iniisip. Because wala naman sa isipan nila na magkakaroon na RevGov. No? RAM at saka yung sila Enrile Ramos, ang banat nila is parang hunta. Pero
nung matatalo sila at nakupot sila sa Camp Aguinaldo at tinutok na yung mga 105 at ayan na yung mga tangke, ayan na yung helicopter gunship, paikot-ikot sa Aguinaldo. Kinabahan si JPE at si Ramos, FBR. That's why biglang, ewan ko kung naging consensus nila with Honasan, Lieutenant Colonel si Honasan, siyempre mga big boss dyan, si Johnny, tsaka FBR. Basta lumabas sa TV, bigla si Johnny, si Manong Johnny na ang panalo talaga si Cory. Dinaya sa eleksyon. Di ba nakita natin sa TV, nag-walk out yung mga computer technicians, no? Nung sa counting, walk out sila. So hindi natapos yung counting ng eleksyon. Pero at that time, lamang na si Marcos. Sikat yung 1 million votes na yan. Hanggang sa 2004 na eleksyon. So, shall I lead by 1 million votes? So, dineclare si Cory. Si Cory na sa Cebu, nagdadasal, nagro-rosaryo, dun siya, nagbibigil siya, na manalo sana sa eleksyon. Siguro ganun yung niya, maano sana yung Pilipinas, maging mapayapa. And nung nadinig niya, biglang lipad siya and then swore in siya sa Club Pilipino. Ganon din si Marcos sa Cavite. And then, ayun, dalawang presidente. Tapos, yung mga paligid ni Cory, sinasabi, nung natapos na, Madam, mas maganda revolutionary government para isang bagsak. I-appoint mo yung congressman, i-appoint mo yung mga mayor, governor, mami, nagagalaw ho, and then biglang pati yung mga senator i-appoint mo. So, from then on, pati yung sa paggawa ng konstitusyon, nireboot lahat nila. Pero nangyari, dahil sa may intent na sila naman or makabawi, no? Parang revenge, no? So yung constitution na gawa nasingitan ng mga hindi tama. 1987 na up to now, yun yung problema natin. Na ngayon ginagawang dahilan ng Congress ngayon na kailangan mag-PI. Oo, mga PI ninyo. PI ninyo. Mga hinayo pa kayo. So yun yung na kailangan magbayad-bayad sila, gamitin yung taxpayers' money, nagja-justify nila kasi nasa Constitution yung bago mabaguhin. Bakit nilagay yun? Kasi nga, at a time nung panahon ng martial law, binago niya yung Constitution from 1935 to 1972, 73 Constitution. Hindi ako sure na sa year, 72, 73. And then, nilagay, kumbaga sa kung kontrolado mo yung Congress, no? Merong Constituent Assembly, kaya Constitutional Commission, nandoon pa rin yung pwede mong baguhin by people's initiative. So yun yung intent na pwede, kahit taong bayan, pwede natin baguhin. Basta tayo, nagkasundo. So, kung titignan ninyo, yung framers ng Constitution noong 1987, nare-realize nila, alam nila na yung Constitution ay yung taong bayan ay mas nangingibabaw talaga sa Constitution. Kaya kayo, mga kababayan, huwag kayo magpapatakot, nagagamitan kayo ng Constitution baloni. No? Constitution, na you're violating the Constitution. Sangayon sa mga revised penal code, sangayon sa Constitution, ganito, ganyan. No. Tayo, ang mga kababayan, taong bayan, ang masusunod, majority na Pilipino. Because tayo gumawa ng Constitution eh. It's because of us, Filipinos, kaya mayroong Constitution. For the end time, in-explain sa inyo, kaya kinakailangan, kung hindi tayo nagpapaloko sa mga walang yan. Okay? So, sige tayo, boto-boto. Imbis na mabago ang bansa, wala kinulamba tayo eh. As early as 1997, meron ng practice na kumakabig sila doon sa budget nila.
And then, yung nakalagay na party list, inabuso. Para, kumbaga sunod, dapat represented lahat. Merong mga matitinong gumagawa ng party list, kagaya yung kala Badoy, yung kala Celis na yan, sa Mistako, no? Yung Bisaya Youth, at marami pa na matitino naman. Si Marcoleta galing sa party list eh. Now, ang punto, shh, quiet, mami, quiet, nadidinig, mami. Pasaway. ang ano doon, ano doon, na-distract na ako. Ang Constitution kasi, wala na, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Sorry basahin ko na muna yung ano nyo. Ay. Okay. Magandang gabi. Good evening, General Supremo. Parang nakikita ko na ang FCF family is go powerful na kasi grabe na galit ng taong bayan. O nga karating-rating yan, ang dapat lang yung mga FGF, no? Cool lang tayo. Huwag nating daanin sa init ng ulo. Kung mainit ang ulo namin ni Commander Bukay, okay lang yun. Okay lang yun. Nakokontrol namin yung init ng ulo namin. No? Siyempre kami mga commander. Nakokontrol ng mga commander yung init ng ulo. Nasa-separate namin yung personal na galit. Dahil lang ano namin yung personal namin galit. Sa yung galit ng grupo. Hindi kinakailangan pairalin yung init ng ulo. Kinakailangan pairalin yung utak. No? Alam siyempre yung puso, alam natin na ano yung masama, alam natin yung mali. Pero meron tayong hinihintay eh. Hindi pwede nga manguna yung FGF eh. Kayo manguna pwede, mga taong bayan. Kung ayaw ng taong bayan, dapat si Inday Sara manguna. Siya yung next in line eh. Siya yung constitutionally mandated. She has the 32 million na boto. Kawawa naman yung mga tuta, inaaway. Uy, so yun yung kinakailangan, relax lang, palakas lang tayo. Dadating tayo doon, lakas na nga tayo eh. Malakas na tayo. Yan, malakas na tayo. 5M, armado dyan, mga close to 2M, plus minus. Tantado kayo. Hinapin niyo yung maliliit. Mga bully kayo eh. Oh. Tapos if dumami pa tayo and then maramasan pa natin yung iba, ang primary concern natin is yung pwedeng magkagulo anytime. Never mind yung atin eh. Never mind yung atin. It will solve itself. Yung sistema natin, yan, it will solve itself. Because yung taong bayan, hindi papayag na gagawin tayo forever. Hindi papayag. Ang ending niyan kung hindi tahimik na transition of power, nababa si Marcos, mapipilita siyang bumaba, mag-withdraw ng support ng AFP, pagka hindi hati yung AFP. Taong bayan, then pasok si Sara, tayo siya, and then, sinong lalaban? Sinong Yung ganun mangyari dyan, and then, peaceful. Hindi naman magpapatayan kasi duwag din eh. Yung mga iba duwag hanggang forma lang eh. Kunwaring matapang eh. Wala, ang sunod dyan, lipad. Lilipad yan, alis. For all you know, handa na yan eh. On their own, lipad yan eh. Ang mas dapat pagtuunan ng pansin nating lahat mga Pilipino, Marcos government, Duterte's, and then Filipino people, lahat na sangay, AFP, PNP, lahat na sangay ng gobyerno, for that matter. Hindi biro-biro yung global na developments. Hindi biro-biro yon. Naka-anchor dyan sa kung magsasurvive tayo as a nation, kung ang kilos natin lahat ay coordinated. Kung hindi tayo coordinated, ay mayayari tayo. Kayo. Kami hindi. Yung FGF dumadami tayo. Kung may factor na 5, multiplier, kasi pamilya no? Kung 5 billion times 5, may 25 million na. 1/4 of the Filipino, mga 1/5 of the Filipino population, thereabouts. No? And that's good enough. Kung mauwi tayo sa gulo, para tayong Ukraine o para tayong Israel, magkabakbakan, merong matatakbuhan kayo. Ngayon yung mga tumatawa-tawa ngayon, ina nyo. Tapos kayo yung number 1 na
protektahan nyo kami, protektahan yung mga ina nyo. Ang poprotektahan namin, siyempre, yung mga pamilya ng FGF. O, sino yung pamilya nyo, sino yung pamilya, mga OFW, yung pamilya nyo, yung ganun ba? Masyado namang entitled yung kung hindi tinatawanan nyo kami ngayon, tapos kayo pa ngayon gustong unang maprotektahan, mga gago. Nako. Kaya mga FGF commander, I will expect you, mga commander, and mga member, to be very strict, no? At the barangay level. Kung tinatawanan kayo, tandaan nyo yung mga muka. Tandaan nyo. At huwag nyo tatanggapin sa sangay natin at mga delikado yung mga ganyan, red flag yung mga ganyan. Yung negative yung thinking yung tatawa-tawanan ka, di naniniwala So, yan pa pagka yan sinama mo sa grupo at dinala nyo kung saan tayo at pinagbibilang tayo, magbigay pa ng impormasyon yan sa kalaban Kung ilan yung baril, kung nasaan yung kung saan tayo kumukuha ng tubig, saan tayo yung mga ganun ba, little things. And then, pwede tayong rest baka ng kalaban. Kaya, be very strict. Kung hindi sumali ngayon, wag niyo isasali. No? Ngayon, kung kunyaring mga, upland ng mga kababayan natin, mga indigenous peoples, automatic yan. Walang problema. Malayo sila sa SOCMED Yung iba nga ang akala nga, si Duterte pa yung nakaupo Ay, si Duterte pa ba yung presidente? Akala namin Duterte, nagbotohan, di ba? Duterte ulit. Hindi, si BP yun, si BP. Di ba si Duterte naging BP? Hindi, yung anak na yun. So, kaya nga summary ko sa nakaraan, ano yung problema? Ayun nga, problema, ang Pilipino, hindi alam yung problema. Kanya-kanya tayo, we're trying to solve our own problem, and then yung iba sa atin, babanatan tayo ng vote straight. Hindi pwede yung vote straight. Huwag niyang gawing tanga ang mga kababayan. Hayaan niyo silang matuto kung bumoto, huwag yung vote straight. Hindi niyo alam. Vote straight bakit may boboto yung isang artista? Competent ba? Anong gagawin yan? Baka ang tingin niya sa Senado parang blockbuster. Magkano ba yung akin dyan? Blockbuster, bigyan ka ng 20 million. Muntas, solve na. So, boto kayo kung gusto ninyo. Basta ang natin, yung sinasabi ko, yung tatlong salita na yung paglaruan nyo sa isip nyo, nakatuon tayo sa korupsyon. Tapos dahil sa nakatuon ka sa korupsyon, ang gusto mong madinig ngayon, na alam ng mga tumatakbo, tayo, yung anti-corruption, yung stand ng mga politiko, anti-corruption. So, paano na yun? Boboto nyo. Paano kung anti-corruption nga siya, bobo? O paano? O may puso. Sasabihin nyo, may puso. Paano kung kanyaring sinalpa ka ng pera? Patay. Yung puso ba niya sakto na para sa Pilipino? O baka mamaya yung puso niya para sa pamilya muna niya? Kaya nga ang hirap It's a system ang problema, a corrupted system that we are in. And if you are going to play and go into the into the arena and be a gladiator yourself, kayong mga tumatakbo, mga mista, mga upper class, kay Robin, di ba? Lorenzana, and takbo ulit si Lacson, si Unasan, and meron pa ibang mga interested na tumakbo. Ang sa akin, ang general comment ko, even if pinag-isipan nyo ng gusto, ako pag-iisipan ko ng gusto. Kami dito, pag-isipan namin ng gusto. Pero, come to think of it nga pala, kahit bumoto ka kahit matino bagsak niya corrupted Kundi kaya outvoted. Yun yung sinasabi ko previously. Corrupted or outvoted. Paano? Kasi 12 lang iboboto mo, meron ng 12.
Nandiyan sa loob, 24 silang lahat. Senator ang pinag-usapan natin. No-brainer yung Congress. Magboto ka ng 10, may 318 yung Congress. So anong gagawin mo doon sa 308? Kung negative, doon sa gusto nyo. Kung kontra, partido, doon sa gusto ninyo. Lulusot yung gusto nyo iboto. Walang problema. Yung party list, lulusot sila. Magiging congressman yan. Walang problema eh. Pero kahit anong plataforma ang sabihin nila, wala rin eh. Di ba? Wala rin. It's the system. Yung problema. And kayo witness na, pati ako, witness na tayong lahat. 38 years na cycle of corruption, cycle of bad governance. Kaya nga sabi ko yung title, Cycle of Bad Governance versus Cycle of Good Governance. Okay. So, we come to realize may problema. At paano yan? Yung iba sa inyo, challenging pa eh. O ano ngayon gusto mong mangyari? Ano ngayon ang solusyon mo? Gago. Tarantado talaga Pilipino eh. Gago talaga kayo mga putang ng mga Pilipino. Puta mga ugali, no? You're trying to solve the country's problem. You're trying to bring Filipino people, as many as we can na Filipino people, na maintindihan para may masmasan tayo. And here you are, yung iba, mambabara pa. O ano ngayon gusto mo? Mangyari? Taginan nyo. Pwede kaming manahimik eh. Pwede kaming manahimik. Hintayin na lang natin yung gera. Manahimik na lang tayo. Bukay. Manahimik na lang tayo. Hayaan natin yan. Putang ng mga yan. Sige. China, lusog kayo. Hayaan namin, sige. Pero pagka kayo dumating sa pamilya namin, yari kayo sa amin. Pero yung ibang Pilipino, pakialam dyan, mga gago yan eh. Diba? Pwede kami ganun lang eh. Pero bakit kami nag-aaksaya ng panahon? Bakit kami nagpapaka-high blood? Bakit kami nagpapaka-puyat, stress, pati pamilya? Dito sa bahay, stress yung mga tao. Pagka na-stress ako eh. Pagka nagmumura na ako, na-stress na sila. Tapos pagka sinapalpal ako, awayin ko. Tumahimik na lang kayo. Ganun ako eh. Kukontrain nyo pa ako. Pinag-uusapan na nga yung Pilipinas eh. Yung ganun ba? Kaya nga, pwede naman manahimik eh. Pwedeng manahimik. So, pabayaan na natin. Inday Sara, take charge. Inday Sara, bahala ka na. Total, tumakbo ka eh. Okay, problema mo yan. Vice President ka. Yun nga, doon, makukonsensya kami. Nakukonsensya kami. Na ayaw namin later on, in our deathbed, ni Metran, o kaya ng mga commander, iba nating commander, 70 plus na eh. In our deathbed, yung iba, magkakakilala, nag-abot-abot sa serbisyo, yung iba sa inyo, mga dating sundalo, no? In our deathbed, sasabihin mo sa mga mahal mo sa buhay, sayang, we could have done something about it. Pero hindi, nang hinaloob namin eh. Yun yung bakit natin palalakpasin yung pagkakataon, mga Pilipino, bakit palalampasin yung pagkakataon na ayusin natin? Ayusin. Kaya naman natin ayusin eh. Kaya nga yun yung pinag-uusapan. Yun yung aking diskurso. Yun yung aking, putang abutin ako na ilang oras. Pasensya na muna. No? Pasensya. Pakinan to kayo, tulugan nyo. Gawin nyo akong lalabay. Lalabay, tulog-tulog kayo. Pagkagising, kape. Ako na naman, ipalabas nyo. May natututunan kayo, may napipick up kayo. At madinig ko lang sa inyo, nga sir, sangayon ako sa inyo. Tama kayo sir. That means na yung hindi nasasayang yung pag-iingay namin and na-educate namin kayo such that aware kayo. Isa ka nakakitang gobyerno ang pinag-uusapan ngayon, panay mga lintik na mga Duterte na yan, Mistako, may salita ako doon na in a while. Yung pinatay si General Barayuga, nagsalita si Garma na syota daw ni Duterte, etc. etc. Si Duterte daw nag-order, etc. 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 Okay. Investigation sa Congress. When in fact, ang dapat pinag-uusapan, number one,
Anong gagawin natin? DILG, meron na bang anong DILG? Wala, nag-resign yung tao, magtatakbo senator. Gusto niyo pa iboto? Tiniwangwang niya yung buong Pilipinas eh. Nagbabadya yung gera, wala nga tayong food supply eh. Paano yung territorial defense natin? Inasa nyo lahat sa AFP. Wala naman pondo yung AFP, kulang naman yung pondo. Ng Tokwa, hindi nga yung 1 million nga na reserve, sirap na hirap ang AFP eh. Na-immobilize eh. 1 million lang yon na reservist. Ang reservist ng kapitbahay natin, 700 million. Ano gusto nyo? Papatay ng 700 yung 1 milyon? Why, sobra naman yun. Asking too much. We cannot even prepare 1 million na yung thoroughly. And we should have been preparing our reservists a long time ago. A long time ago. What we have is a listing of reservists. And they will all be dead heroes na hindi man lang nakasuot ng uniforme, dead na. Because ang gagawin lang ng kalaban, kagaya ng panahon ng Hapon, lahat ng lalaki, labas. And then, tuhog, bayoneta, patay. Sinong reservist ang pina-account natin? Buti na lang may FGF. Na kahit in the shortcoming ng lahat ng government agencies, shortcoming ninyo, kami, pinikap na namin. We took the initiative. Mag-organize na. Wala eh. Blanco eh. Blank wall. Para hindi masayang yung tropa. Nandyan yung tropa, nandyan yung shit talaga. Human resource nandyan. No? Human resource. 50 million. And yet we're not doing anything. Di ba tayo nakakahiya? Di ba tayo, umabot ng ranko na, umabot na hanggang general putya. General problem. General problem. Kami okay lang kami general problem ngayon eh. Ng kalaban. Hindi yung general problem ng gobyerno. Tingin nyo, bibring down namin yung gobyerno. Tangina. Sa inyo na yung gobyerno. Laking pakialam dyan na. Sa inyo na yung gobyerno. Ay, ganong ibabaon nyo sa utang. Tapos kami, tatapol daw namin yung gobyerno. And then, ang kinin namin, okay, tayo na, bukay. Ay, putya, baon tayo sa utang. Walang pera. Ubus yung pera ng kaban. Ay, putya, naghihirap ang Pilipino. Wala, nag-import tayo ng bigas. Wala, nagtatanim. Tarantado kayo. Ginago nyo eh, binastos nyo eh. Inubos nyo eh. Kaya bitay talaga kayo. Nasabi ko na sa inyo, yan, stress na naman yung mga tao dito. Didinig daw ako, mga kapitbahay. Puti, di ako napapabarangay, Bitay talaga dapat kayo. Kung meron mang kapatawaran, sa langit kayo humingi ng tawad. Huwag sa akin, huwag sa mga kababayan natin. Kaya nga, sige, boto kayo. So tingin nyo, will it change? Sinabi ko sa inyo, last meeting natin, last briefing, last vlog, 12, lumusot yung gusto ninyo, mga favorite nyo. Yan, lumusot na sila. Senator na sila. Tapos sulong ka agad nila. Eradicate Resolution 10. Are you sure? Talaga? Ha? Sige, eradicate Resolution 10. Andar yung pera. Yung mga nakikinabang nga, sabi ko nga, mag-chip in lang ng tig 10 milyon eh. Sa congressman, sa Senado, ilan yun? 300, 400, 300 something million. Di ba? Billion times 10 eh. 300 times 10. 300. Tigwa 1 million niya, 300 million eh. Kung 10. 3 billion yun. Ilan ang mabibilin mo? Dalawa lang nga eh. Dalawa lang. Gusto bilhin lahat eh, para unanimous. Bigyan mo lahat, tigsi 50. Tigsi 50. Tigi 100, 1 billion. 3 billion yung pondo mo eh. 1 billion. Tigwa 100 million yung 10. 120, 1.2 billion yung 12 bagong-bagong senators. Yung iba, sige, hindi tatanggapin yan. Sige, bahala kayo. Wala na ako doon. Yung sa akin is the argument. Paano ko tinanggap? Na
Alam nyo ba yung transaksyon? Alam nyo ba? And then, okay, i-defer muna natin. Suspended muna. Suspense file muna yung mga ganyan na Resolution 10. Tignan natin yung the wisdom behind Resolution 10. Ano yung wisdom behind Resolution 10? Simple. Walang resibo. Honorable ka, pirma ka. Oh, cleared ka sa COA. Oh, nakakuha ngayon ng pera. Take away. O, kung meron ka 10 million buwan-buwan, 120 million. O, di ba? Sino hindi mag-iisip noon na magiging corrupt din? Kaya nga ayaw namin pumasok sa ganyan Because the system corrupts people or it outvotes the people. Yung mga tao niyong favorite. O sige, di ako kuha. Ako si Enrique. Ako si Betran. Hindi kami kukuha. Pucha, solid kami, solid. Sayang, ano? Kano? Kaon. Sige. Kasi they will be banking on your name. Pangalan mo. Sipin mo ang isang matunog kunwari na Metran. Ang isang Makanas. Ang isang Enrique. Pucha nga. Umurong, hindi na nag-ingay. Oh, something. Sabihin yung gusto nyo sabihin. And then, magpapapress con lang ako, and there are a lot. We found out that there are so many problems that this nation is confronting. Kaya unahin muna natin yung gera. Yung gera sa Israel. Pucha na. Yung gera sa West Philippine Sea. We have to meet and then fund the armed forces, blah, 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 blah. We have to go to our food security, blah, 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 blah. Poverty alleviation, etc., etc. Projects, tourism, etc. Dami. Flood control. Wow, nakalimutan yung Resolution 10 na baon. Wow, parang hindi sinasadya, pero sinasadya. Outvoted. Pwede mong tinanggap. No. Ayaw namin. Kahon. Dadagdagan natin ng 1 milyon. Kahon. Magkano yung kwenta? Dapat may calculator tayo, no? Commander Bukay, may calculator tayo, mga commander, no? Magkano na? Commander Lab. Commander My Lab, Commander Lab. Ikaw na lang ang magkakalculator ng ganyan. Ano na? 20 million na. 20 million na. Kahon. Dagdagan natin ng 5 million. 25 million na. Gawin natin 10 million pa. 35 million na. Kahon. Anong tingin nyo sa amin? Yan lang ang presyo namin. Maya 100 million na. Hindi nga, nagsimula nga ng 100 million. Plus 135 million na. Sige, huling tawad. 300 million. Boom ko na. 300 million. Ang dali lang Text. Commander Bukay, 300 million na. Talagang yan, sistema na yan, ano? Ganun Kasi bakit may 1 billion na pinag-uusapan, samantalang yung isa, tatandaan nyo, PCSO, 1 billion yung isa, pino 100 million. Yung isa kasi kahon ng kahon Yung isa, yung 400 million, pera na. Philippine invention, kwarta o kahon naklanto ko. Kung ganun yung sistema natin, patay tayo. And then, griping na naman kayo, galit na naman tayo, kalsada naman, may isugrali na naman, blah, blah, blah. And then mamaya, 3 taon na, presidential election na. Asa na naman kayo. Ay, pusang alas. Never-ending story. It's a cycle of corruption, a cycle of bad governance. Kasi when people are corrupt, they are traitors. They are not governing properly. They are violating the Constitution left and right. They are trampling on our rights. And delaying, yun ang pinakamasakit dyan. They are delaying our dream, ang ating panaginip. Kaya nga panaginip series. Managinip kayo, managinip ako, si Jun Metran, managinip, na tayo nananaginip.
Pero yung iba, tama yung panaginip, yung iba, mali yung panaginip, yung iba, ewan kong panaginip, makulit na panaginip, paulit-ulit na panaginip. You know, hindi nagbabago yung sitwasyon. Paikot-ikot lang. Oh, edi anong gusto mong mangyari? Tangin, ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Buti kami nag-iisip eh. Buti maputya talaga mga Pilipino. Ano? So, ako alam ko yung gagawin. Alam ko. Alam ko yung solusyon. Alam ni Bukay. Alam namin. Nag-uusap kami. No? Alam ng FGF. No? Nag-uusap kami. Siguro yung iba sa inyo, napipick up nila. Alam yung dapat gawin. Ay, ako. So, it's just a question of, I think 50% of it is done already. Kung alam niya yung problema. Ang masama, sa 100% na scale, hindi nyo alam yung problema, patay ka. Yung iba, hindi i-admit yung problema na we are lost. Nawawala tayo, naligaw tayo, madam. Maligaw tayo, sir. Eh, dahil sa pride, hindi sasabihin, oh, siya. Naligaw tayo, ikaw yung politiko, ikaw yung leader, ikaw yung commander-in-chief. Naligaw tayo. Hindi aminin. Kaya nga, inom muna ako. Dami kong kinaing baboy, yung taba. Kaya nga nararamdaman ko eh. Na-clog na naman yung artery ko eh. Clog na eh. Patatim eh. Sabi ko, ang dami. May mga natitirang buto. Yun na lang kakainin ko, hindi na yung laman. Ito na lang. Para iuwi ko yung mga buto para sa aso. Itong mga ason to, inisip ko pa sila, mga walang nga kayo. Lika. Rumba. Lika. Pakita kita. Lika. Tutulog si Rumba eh. Tutulog eh. Rumba, pinakamalaki ito eh. Si RSTUB. Dumi mo. Digo na kayo bukas. Bukas, Sunday, no? Oh, happy weekend nga pala, no? Mga kababayan, happy weekend. Ayan, si Rumba. Hingal ako ah. Tapos, iba tulog eh. Malayo. Okay, so, yun yung boto-boto, walang mangyayari. Pero, ang aking tingin, sige, bumoto lang kayo, pag-isipan nyo. Maglalabas ako ng sarili kong listahan, maglalabas siguro yung iba ng sarili nilang rekomendasyon. Basta remember, you're thinking out loud yon, not designed to dictate on you kung sino. Mamaya, further on, sabihin ko meron na akong mga dalawa na gustong iboto. Dalawa. Automatic, no-brainer, no question. No qualification, nothing. Yun yung ko. Mamaya, later on. Ngayon, ang ko is, sige, nandun na tayo, boto tayo ng boto. Ang problema, yun nga, gusto nyong qualification, basta may puso, pwede na. Actually, kung mas maganda ang qualification, competent siya, may alam siya, at nakapag-isip siya. Hindi lang puso. Ang mahalaga, may moral backbone yung tao. Kasi pagka may moral backbone yung tao, kahon. 1 billion na yung pera, kahon pa rin. Yan yung may moral backbone. Pero syempre, sisi siya kasi yung iba nag-enjoy, siya hindi. Pero dapat lang kasi hinalal ka ng taong bayan. Sinaalang-alang ng taong bayan yung future nila, mga putang ng mga politiko kayo, nag-aalang, inasa ng taong bayan, buong Pilipinas, yung future nila, pati ng mga anak nila at apo nila sa inyo. Nakaasa sa inyo. And here you are, ibebenta niyo yung taong bayan, yung ibebenta niyo yung mga dapat na ipasa ninyong mga batas sa Congress at saka sa Senado, tapos nanakawan nyo pa yung taong bayan. Di ba walang niya kayo? Kaya talagang bitay ang mga ganyan. Bitay talaga ang kailangan dyan. Okay, so,
ano pa yung hindi ko nasabi kagabi na yung sistema natin is the one that corrupts and the one that ina-overwhelm ka, ina-outvote ka. Kasi magpabili lang yung iba dyan, wala, natalo ka na. Lalo yung 300, no? Congressman, 318. So, lagi na lang tayong elections 2025, election 2022, nakaraan, election 2018, 2016, no? Anong plus 3, 2021, and so on and so forth, pabalik. Hindi tayo natuto. So, fast forward, we're looking at 2025 and then 2028, 28 plus 3, 2031, and then 2034 midterm. Sa tingin nyo may mangyayari? Meron kayong pinagmamalaking Sara Duterte. Mga kababayan, meron ng Sara Duterte. Co-pilot ngayon. Oh, matapos yung Sara Duterte, ano na naman? Question mark na naman. Kasi nung natapos yung Duterte, yung tatay, Bongbong Marcos ang pumalit. Kasi walang iba. Nag-try yung iba, pero malayo eh. Sino yung BP? Si, Lenny. Uy, may langaw. Oh. BP, Lenny Robredo. Si Lacson. Oh. Yung iba pa. Sila Norberto Gonzales. Sining Liodi de Guzman. Di ba? Iba, sorry, hindi ko matandaan yung iba. You see, the recall? Wala eh. So kung wala yung recall, wala, talo ka. Marcos, ang lakas ng hindi pa nga sinisilang yan. Kilala na yung pangalang Marcos. Wala pa si Bongbong. May Amy muna. Di ba? And then Bongbong. Kilala na yung Marcos. Kasi tumakbong congressman, tumakbong senator, and then diretsong presidente. Di na nag-vice eh. Mabata. Kaya nga But at the age of 65, pwede pa pala ako, no?